isang missile system ng US na nakadeploy sa Pilipinas para sa taunang joint military drills ay aalisin sa bansa ayon sa PH Army. Ayon sa plano, ipapadala ito palabas ng bansa sa Setyembre o mas maaga pa ayon sa tagapagsalita ng PH Army. Sinabi ng US Army noong Abril na nag-deploy ito ng mid-range capability missile sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Tinuruan ang mga tropa ng Pinas kung paano gamitin at panatilihin ang Typhoon missile system. Ang missile system ay may kakayahang magpaputok ng Standard Missile 6 at Tomahawk land attack missile. Gayunpaman, sinabi ng Maynila na ang sistema ay hindi ginamit sa mga live fire exercises. Ang hukbo ng US ay kasalukuyang nagpapadala ng kanilang mga equipment na ginamit sa balikatan at salaknib exercises. Pagpapahayag ni Colonel Louis de Maala sa AFP. Ang pagkakaroon ng mid-range missile system ng US sa Pinas ay nagpagalit sa Beijing. Nagbabala si Chinese Defense Minister Dong Jun noong Hunyo na may mga limitasyon sa pagpigil ng Beijing sa South China Sea. Ang mga pahayag ni Dong sa isang security forum sa Singapore ay malinaw na tumukoy sa Pilipinas at Estados Unidos. Pinalalakas ng Washington ang ugnayan ng depensa sa Maynila sa harap ng lumalagong lakas at impluwensyang militar ng China. Ayon kay Dong, ang deployment ng medium-range ballistic missiles ay lubhang nakapipinsala sa panrehiyong seguridad at katatagan. Narito ang pahayag ni Dong. Ang mga kumikilos sa ganitong paraan ay magdudulot ng pagkasunog sa kanilang sarili. Malinaw na nakikita ito ng international community. Napanatili ng China ang sapat na pagpigil sa harap ng mga paglabag sa mga karapatan at mga provokasyon. Ngunit may mga limitasyon dito. Samantala, inutusan daw ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang sandatahang lakas na pawiin ang tensyon sa South China Sea ayon sa kanyang military chief. Naganap ang komento matapos uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa kung saan nagkaroon ng panghaharas sa resupply mission ng mga Pilipino. Nagkasundo ang Manila at Beijing noong ika-2 ng Hulyo sa pangangailangang ibalik ang tiwala at kumpiyansa para mas mahusay na pamahalaan ang mga alitan sa maritime. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa panawagan ng militar ng Pilipinas sa China na ibalik ang mga baril na nasamsam ng Coast Guard nito mula sa mga tauhan ng hukbong dagat ng mga Pilipino. Hiniling din ng mga militar ng Pinas sa Beijing na magbayad ng humigit kumulang $1 milyong bilang kabayaran para sa mga nasirang sasakyang pandagat. Ayon kay General Bronner, hiniling umano niya ang pagbabalik ng 7 baril at dapat magbayad ang China ng 60 million pesos para sa damage na idinulot nila sa naganap na insidente. Sinabi pa ni Bronner na tinitingnan ng militar ang posibilidad na singilin ng China ng halaga ng gastos sa reconstruction ng daliri ng nasugatang mandaragat. Sinabi ni Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang insidente noong ika-17 ng Hunyo ay ang pinaka-agresibo sa nakaraang kasaysayan. Ayon pa kay Bronner, ang end goal ay ang makapagdala pa rin ng mga supply sa ating mga tropa na makapagsagawa ng kalayaan sa pag-navigate at pag-overflight nang hindi kinakailangang palubhain ang sitwasyon. Nanindigan naman ang China na ang mga aksyon nito sa waterway ay naaayon sa batas at profesional sila kung kumilos. Narito naman ang pahayag ni Mao Ning tungkol dito. Ang illegal na pagpasok ng Pilipinas sa tubig na katabi ng Rena Ijaw ng Nansha Kundao ng China ay seryosong lumabag sa soberanya ng China. Makatwiran at lehitimo na ang China Coast Guard ay gumawa ng mga hakbang sa pagpapatupad ng tuntunin alinsunod sa batas. Hinihimok namin ang Pilipinas na ihinto ang paglabag sa mga karapatan ng China at paggawa ng mga provokasyon at bumalik sa tamang landas ng maayos na paghawak ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Philippine Air Force nagpakita ng armadong FA-15. Makikita sa larawan ang iba't ibang uri ng missile na nakakabit rito. Hindi lang yan, makikita rin sa larawan na mayroon ding isang drone na katabi ang armadong FA-15. Sinasabing ito ay bago lamang at gawang Pinoy.
ang Air Force Research and Development Center. Sa unang pagkakataon ay inilantad ang Philippine-made armed drone at pinangalanan itong AMOC o Aerial Military Ordnance Carrier. Isang patunay na kaya rin nating gumawa ng mga armas na maaari nating magamit sa pag-opensa at pagdepensa ng ating bansa. Muli ding bibili ang Pilipinas ng mga precision-guided mortar sa Israel. May posibilidad umano na makuha ng Pinas ang Iron Sting na may modernong laser at GPS. May kakayahan itong tamaan ang target na may layong 12 kilometro, depende sa mortar tube na gagamitin. May kakayahan din itong tumagos at pasabugin ang double reinforced concrete. Isang kasinungalingan na naman na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Mayroong 2 research vessel ang China na nag-ooperate ngayon sa Panatag Shoal. At mayroon ding isang malaking barko ng China ang lumapit sa isang barko ng Pinas sa Sabina Shoal. Sa kabila nito, nanindigan ang Pinas na hindi aalisin ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Isa pang balita, bumalik sa China ang kanilang ginawa noong nakaraan dahil mayroon ding isang Chinese na naputulan daw ng daliri. Alam nyo ba may malalim na ugnayan ng Russia at Pilipinas? Hindi ba nakapagtataka kung bakit ang Russia, isang napakalaking bansa, ay nagpapakita ng interes sa Pilipinas? Isang bansang nasa Timog Silangang Asya, isang parehas na tanong na nasa isip din ng marami. Ngayon ay kakalasin natin ang katangi-tanging diplomatikong koneksyong ito. Ang Russia at Pilipinas, kung titingnan mo sa panlabas, ay malabong maging magkapareha. Ang isa ay malawak, makapangyarihan na sumasaklaw sa silangang Europa at Hilagang Asya. Kilala dahil sa mayamang kasaysayan nito at malawak na impluwensya. Ang isa naman ay isang arkipelago na bansa sa Timog Silangang Asya na kinikilala dahil sa masiglang kultura nito at nakabibighaning natural na ganda, maganda ang geography at naiiba ang kultura. Ang dalawang bansa ay may ilan lamang na pagkakapareha. Ngunit nitong mga nagdaang taon, sila ay naging napakalapit sa isa't isa. Inaalagaan ang isang ugnayan na nakakaintriga dahil hindi ito lubos na inaasahan. Ano nga ba ang kahalagahan ng ugnayang ito? At ito ang ating tatalakayin sa artikulong ito. Sa katunayan, higit pa ito sa diplomasya. Patungkol ito sa pandaigdigang politika, interes sa ekonomiya, at stratehikong alyansa. Patungkol din ito sa masalimuot na koneksyon sa pangkalahatang mga bansa at ang mga puwersang humuhubog sa ating mundo. Para bang binabalatang muli ang mga bahagdan ng pandaigdigang mga usapin at mas binibigyan ng pansin ang magandang kahihinatnan. Bakit nga ba talaga interesado ang Russia sa Pilipinas? Bakit ang bansang libo-libo ang layo ay mahalaga sa isang napakamakapangyarihang bansa gaya ng Russia? Isang komplikadong tanong na kailangang usisain pa. Sa kasaysayang nag-uugnay sa kanila ang interes pagdating sa ekonomiya at strategy geopolitical. Ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng masigasig na pagbibigay ng atensyon ng Russia sa Pilipinas. Para mas maintindihan ang kasalukuyang relasyon ng dalawang bansa, kailangan nating magbalik tanaw sa kasaysayan sa pagitan ng ugnayan ng Russia at ng Pilipinas sa mga huling bahagi ng 19th century. Gayunpaman, hanggang sa 20th century, ang mga ugnayang ito ay hindi naging ganong katibay. Sa panahon ng mga hidwaan, ang Pilipinas na nasa ilalim ng impluwensya ng Amerika ay nakikita bilang isang banta o kalaban ng Soviet Union. Ang panahong ito ay minarkahan ng kakulangan ng diplomatikong koneksyon at parehas na kawalan ng tiwala. Ang katapusan ng hidwaang ito ay nagdala ng tila tagapagligtas sa napakalamig na ugnayang ito. Sa unang bahagi ng dekada 90 ay nakita ang pagkatatag ng buong diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Naging bukas sa pakikipag-usap at kooperasyon. Ito ay isang makabuluhang pagbabago sa pangunguna ng kilalang tao sa bansa na si Fidel Ramos, ang presidente ng Pilipinas ng mga panahong iyon, na kinikilala ang kahalagahan ng pag-iiba-iba ng bansa sa international na pakikipag-ugnayan nito. Gayunpaman, sa 21st century ay mas humatak pa ng atensyon ang ugnayang ito. Ang pagkahalal ni Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas noong 2016 ay nagmarka ng bagong kabanata.
Ang kaniyang patakarang panlabas ay para lumayo sa Amerika at mapalapit sa Russia at China para maiba naman ang takbo ng bansa. Nang bumisita siya sa Moscow noong 2017 kung saan nakadaupang palad niya ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, ay mas lalo pang pinatatag ang umuusbong na ugnayang ito. Ang makasaysayang kontekstong ito ay nagpapakita ng isang relasyong umuunlad sa paglipas ng panahon. Hinihimok ng mga pagbabago sa pamumuno ng geopolitical na pagbabago mula sa mga kalaban at mga kaalyado. Ang ugnayan ng Pilipinas at Russia ay mas lalong lumalakas at mas nagiging masalimuot sa paglalatag ng mga batayan sa kasalukuyang kalagayan. Ang makasaysayang bigkis na ito ay nagbibigay ng pundasyon para mas maunawaan ang kanilang relasyon, subalit ang sinasabi nila ay bahagi lamang ng kwento. Ang stratehikong lokasyon ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya at ang likas na yaman nito ang naghimok sa Russia para gawin itong kaalyado at nagpapahiwatig ng mas malalim na motibasyon sa likod ng mas yumayabong nilang samahan. Ang nakaraan ay napakatingkad, ngunit paano naman kaya sa kasalukuyan? Ating explore ang interes sa ekonomiya. Ang salapi ay mas malakas pakinggan kaysa sa mga salita sa mga usaping pandaigdig at gawain na pinatutunayan ng Russia at Pilipinas. Sisirin ang mundo ng ekonomiya at makikita ang hindi maayos at malinaw na mga kasunduan sa pakikipagkalakalan, pamumuhunan at sektor na naging dahilan ng pagsisimula ng relasyon ng dalawang bansa. Magsimula tayo sa kalakalan sa mga nagdaang taon. Ang Russia at Pilipinas ay naiuugnay sa ilang mga mahahalagang kasunduan sa pakikipagkalakalan. Ang mga kasunduang ito ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa pagtaas ng kooperasyong pang-ekonomiya para mapadali ang palitan ng mga kalakal at serbisyo sa pagitan ng dalawang bansa mula sa mga tropikal na mga bunga at mga makina. Ang saklaw ng kalakalan ay magkakaiba at patuloy na lumalaki. Ngunit, ang pakikipagkalakalan ay napakaliit na bahagi lamang dahil ang pamumuhunan ay higit na mas malaki ang ginagampanan. Ang ilang mga company sa Russia ay nagsisimula ng mas mamuhunan sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na gaya ng sa enerhiya, infrastruktura at teknolohiya. Ang mga pamumuhunang ito ay hindi basta-bastang gawaing pangnegosyo, kundi isang madiskarteng pagkilos na naglalayon ng isang malakas na pang-ekonomiyang panghahawakan sa rehiyon. Bukod doon, ang interes ng Russia sa likas na yaman ng Pilipinas ay hindi nalihim. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga mineral gaya ng tanso, ginto at nikel na siyang pinakamahalaga sa industriya ng Russia. Sa katunayan, ang ilang mga company ng minahan ng Russia ay nagsasagawa na ng operasyon sa Pilipinas. Lalo pang pinapalakas ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya dahil dito. Gayunpaman, ito ay hindi patungkol sa pagkuha, ito ay tungkol sa pagbibigay. Tinutulungan ng Russia ang Pilipinas sa iba't ibang sektor. Halimbawa, ito ay nagbibigay ng suporta sa pag-unlad ng industriya ng nuclear power sa bansa na isang mahalagang hakbang sa pagsasarili sa enerhiya para sa Pilipinas. Bilang kapalit, ang Pilipinas ay nag-aalok naman sa Russia ng isang stratehikong daanan sa Timog Silangang Asya, isang rehiyon na may mabilis na lumalagong ekonomiya at populasyon. Ito ay sinamahan pa ng Pilipinas kung saan napakapabor at maiging magnegosyo. Dahilan para maging mas nakakainggan yung destinasyon ito sa mga Ruso para magnegosyo. Ang mga ugnayang pang-ekonomiya ay mahalaga, subalit may mas higit pa sa ugnayang ito kaysa sa nakikita ng lahat. Lutasin natin ang mga geopolitical na mga stratehiya. Sa larangan ng pangkalahatang pakikipag-ugnayan, lahat ng kilos ay nakadepende sa ginagawa ng Russia sa Pilipinas. Sa larangan ng geopolitical na mga estratehiya, ang Pilipinas, sa kabila ng geographic na distansya nito mula sa Russia, ay may madiskarteng kahalagahan na mahirap baliwalain. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Nagsisilbi itong kritikal na daanan patungo sa rehiyon ng Asia Pacific, isang rehiyon na lalong kinagigiliwan ng Russia. Upang maunawaan ang laro ng Russia, kailangan nating isaalang-alang ang mas malaking geopolitical na konteksto ng Russia.
na ang isang pandaigdigang kapangyarihan ay palaging nakabantay para sa mga madiskarteng pakikipagsosyo na makakatulong dito, na palawakin ang impluensya at masiguro ang mga interes nito. Dahil dito, ang Pilipinas na may estratehikong lokasyon at potensyal para sa paglago ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na pagkakataon. Ang isang aspeto ng estratehiyang ito ay kinabibilangan ng mga alyansang militar, habang ang Pilipinas ay tradisyonal na naging matatag na kaalyado ng Estados Unidos. Sa mga nagdaang taon, uminit ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia. Ang dalawang bansa ay nakikibahagi sa magkasanib na pagsasanay ng militar at nagkaroon ng usapan tungkol sa mga kasunduan sa armas at pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ito ay isang malinaw na senyales ng intensyon ng Russia na magtatag ng mas malakas na presensya ng militar sa rehiyon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng militar. Nakikita rin ng Russia ang Pilipinas bilang potensyal na kasosyo sa ibang mga lugar. Halimbawa, nagkaroon ng maraming usapan tungkol sa pakikipagtulungan sa mga proyekto sa enerhiya at infrastruktura. Ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Russia upang pag-iba-ibahin ang ekonomiya nito sa ekonomiya at bawasan ang pag-asa nito sa mga kanluraning pamilihan. Kaya malinaw na ang interes ng Russia sa Pilipinas ay hindi lang basta-basta. Bahagi ito ng mas malaking geopolitical na diskarte na naglalayong palawakin ang impluensya ng Russia, na palakasin ang presensyang militar nito at pag-iba-iba ng mga pakikipagsosyo nito sa ekonomiya. Ang mga estratehiyang ito ay nagpapakita ng mas malalim na motibo sa likod ng interes ng Russia. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tulad ng nakita natin na ang interes ng Russia sa Pilipinas ay hindi isang basta-bastang pangyayari, ngunit isang mahusay na kalkuladong hakbang na pinagbabatayan ng makasaysayang ugnayan ng mga pang-ekonomiyang interes at geopolitikal na mga estratehiya. Ang Pilipinas na may estratehikong lokasyon nito sa Timog Silangang Asya ay nagsisilbing pinto para sa Russia upang mapataas ang impluensya nito sa rehiyon. Sa kontekstong pangkasaysayan, pinalalakas ng Russia at Pilipinas ang ugnayang diplomatiko at kultural na isang pundasyon na naging daan para sa mas malalim na pagtutulungan. Sa ekonomiya, ang Pilipinas ay nagpapakita ng napakaraming pagkakataon para sa Russia, partikular na sa mga sektor tulad ng pagtatanggol sa enerhiya at infrastruktura. Ang mga geopolitical na estratehiya ay magkaparehong makabuluhan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa Pilipinas. Maaaring ipanimbang ng Russia ang dominasyon ng mga may kapangyarihan sa parteng kanluran, partikular na ang Estados Unidos sa rehiyon. Ito ay isang laro ng chess sa pandaigdigang yugto at bawat galaw ay mahalaga. Ang mga implikasyon ng lumalagong relasyon na ito ay sari-sari para sa Russia. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng isang paraan upang palawakin ang pandaigdigang pag-abot nito. Pag-iba-ibahin ang mga pakikipagsosyo nito sa ekonomiya at makakuha ng isang estratehikong kalamangan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Para sa Pilipinas, ang interes ng Russia ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa paglago ng ekonomiya sa iba't ibang uri. Nag-aalok din ito ng pagkakataong magamit ang posisyon nito na gumaganap ng isang mas makabuluhang papel sa international na relasyon. Ang pandaigdigang tanawin ay hindi static at ang umuusbong na relasyon na ito ay may potensyal na baguhin ang geopolitical na paggalaw sa rehiyon. Ito ay isang testamento sa pagkakaugnay ng ating mundo at kung paano ang isang pagunlad sa isang sulok ay maaaring magdulot ng gulo sa buong mundo. Ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng Russia at Pilipinas ay isang kwento na patuloy na naglalahad ng mga implikasyon na malayong naaabot hindi lamang sa dalawang bansang ito, kundi sa mas malawak na international na komunidad. Sa ingranding pamamaraan ng mga bagay, ito ay paalala kung paano ang mga pandaigdigang gawain ay isang masalimuot na koneksyon ng mga diskarte sa pakikipag-ugnayan at mga interes ng bawat bansa. Gaano man ito kalayo o magkaiba ay may papel na ginagampanan sa pandaigdigang salaysayang ito.
Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Pwedeng-pwede ito sa mga pagkakataon na kailangan ng pera o mga emergency. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila.